na kung saan deny, di ba nga po yung sarili. Kung binigyan tayo ng buhay na espiritu, mamuhay rin tayo ayon sa espiritu. Huwag tayong maging palalo o yung mayabang, mapagmataas. Huwag nating galitin ang isa't isa at huwag din tayong mainggit sa isa't isa. So yung kabuuan din po ng Matthew 5 is about denying ourselves at pamumuhay nga po. Diba nga po sa kalooban ng Panginoon at pagkakaroon ng spirit nakatulad po sa Kanya. So yun lang po yung naput sa akin habang nakikinig. Praise God. Praise God po, Sister Nika. Sister Ren, baka po may share ka? Ayan. Blessed afternoon po sa lahat. Habang nakikinig din ako kanina kay Ate Lynn, yung process of, yun nga yung sea salt, tsaka yung rock salt. Sabi ko, nung habang nakikinig ako, oo nga no, everything is natural. Kasi katulad ng sea salt, kumuha ka ng sea salt sa dagat, ng tubig sa dagat, ipa-evaporate mo yung tubig, hintayin mo mag-crystallize, diba? Tsaka mo i-harvest, may sea salt ka na. God, same thing sa rock, diba? Yung sa rock salt, ganun din yung process. Digo, nang pinut sa akin ni Lord, habang nakikinig ako, kung iaano natin siya spiritually, dahil hindi siya nilagyan ng chemical or ginamitan ng other materials to make the salt. Everything is natural. Kumbaga, parang, I don't know, parang kaya tayo nakumpara kasi it's not corrupted. Kumbaga, kasi everything is natural and created by the Lord. Nagigets niyo po yung pinopoint ko. Sorry po kung hindi niyo, pero yun po yung pinot sa akin. Everything is created by the Lord. And move on na po tayo sa sorry po kung hindi niyo po nagets yung part na yun. And yung overall po ng Matthew 5, ang naano ko po dun is yung do all to the glory of God. Diba? Yung, kung nakinig po kayo ng mabuti sa habang nagtatakal si Brother Daniel, yun po talaga yung unang pumasok sa isip ko. Or pinut ni Lord sa isip ko, do all to the glory of God. Ano po yan sa 1 Corinthians 10? Na, ito po. So, verse 31. So, whether you eat or drink or whatever you do all to the glory of God. Yun lamang po. Praise God po. Praise God, Sister Ren. Nanay Wilma, baka po may share ka po. Ate Angel. Hindi, yan yung sa akin. Ano ko na lang. I-record ko na lang. Medyo malaki yung sa akin. Okay. Pauwi na kasi kami. Yay! Praise God. Ingat. Nanay Wilma, baka po may share po kayo, Nanay. Sister Cherry. Yes, hello. Baka po may share po kayo, Nanay, regarding po sa topic natin. Sa akin, maiksi lang. Ano lang to, reflection. Kasi yung buod naman ng pagtuturo ng Panginoon, unang pagtuturo niya is all about love pa din na dapat i-effort niya sa puso't isipan natin. Kasi narito na yung mga galit, katulad ng mga ibinahagi ni Sis Nika. Pero para sa akin talaga, ang pagiging humble talaga, ang kabuuhan at pag-ibig ng Diyos. Ito ang hatid niya para sa atin, sa bawat isa sa atin. Kaya kung tungkol naman dito sa last na yung about sa pagmamahal sa kaaway, hindi biro ito. Kasi napakahirap para sa atin na mahalin natin ang mahigpit nating kaaway. Pero because nandito na tayo sa Panginoon, kaya natin ito. Kaya nating gawin. Nanay, nahablot ka po, Nanay. Nahahablot nga ako.
Yes? Saan na ako na? Ayan, Na ako nanay, na. okay na po. Ilan po Okay nanay na, sa okay kayang na. gawin lahat? Kaya nating gawin yung gusto ng Panginoon pag tayo talaga nasikna natin ang kariyan ng Panginoon. Kasi all about sa turo ng Panginoon ay spiritual. Kaya naamis nga ang mga kapatiran ko last Sunday, ibahagi ko lang sa inyo. Nag-usap kami, laging iginigiit ko ang katuruan about the kingdom of God. Sabi nila, nung nagbabasa daw siya sa Bible, sabi niya, ito yung iginigiit sa akin, ginigiit ko raw sa kanya na ang katuruan niya, kasi pastora siya, na maging ganun. Sabi niya, praise God, naunawaan ko na ngayon, tumawag siya sa akin bigla. Ate, naunawaan ko na lahat ng mga sinasabi na all about the kingdom, spiritual realm. Kaya sabi niya, lahat ng pahayag mo, naunawaan ko na, sabi niya, ganun. Kaya may ano talaga, yung pag ang Panginoon talaga ang kikilos, talagang makakapagtanim talaga tayo sa ating mga kapatiran. Kasi tama nga yung sinasabi noon ni Miss Tinay, na meron talagang tao, maging pastor man siya o maging ano man siya, ang dala-dala niya ay ang kanyang pinag-aralan about sa theology, hindi galing sa espiritu. Totoo po yun. Kasi na based sa pagpapahayag ko sa kanila, hindi daw nila alam at pero nababasa daw nila yun na all about kaharian, pero hindi nila pinapansin yun. Ngayon nung yung ini-explain ko sa kanila about the seek the kingdom first, ipini-explain ko sa kanila why. Kaya sabi nila, ay ito pala, sabi niya ganun, totoo pala na ganun ang ang kapayagan ko daw, napakalalim pala. Kaya ngayon, naging ano na sila, about the kingdom, maging si pastor, doon sa church, sabi niya ganun, it's all about kingdom mentality, kingdom of God, kaharian ng Diyos. Kaya sabi ko, praise God, malaya kong naihatid ang salita ng Diyos spiritually. Kaya yung pagpapagal ko na makasama ko sila ay nagbubunga. Nagbubunga sa kanila. Naintindihan nila at maraming nakikinig. Maging ilang taon ka man sa service, maging ilang taon man sa pananampalataya, 44 na daw na service niya sa preaching about the Word of God. Pero this is the time na nakilala niya about the kaharian ng Diyos. Kaya totoo lahat yung mga itinuturo natin dito dahil inanyayahan ko sila na makinig at nakikinig sila, nakikita ko naman sila. Nakikinig sila dito sa ating live. So, praise God. Iyon ang bahagi ko, iyon ang binibigay sa akin ng Panginoon upang mahatid ko ang salita ng Diyos through the kingdom of God. So, dito, kaya nga yung, sabi ko nga sa kanila, if ever na kayo ay meron samahan ng loob, dahil nandyan na kayo, nasik nyo na ang kingdom of God, siya na ang mag-ano sa inyo, yung magre-refine ng inyong mga ugali. Siya ang kikilos para sa atin, para ang ugali natin baguhin at magkaroon ng transformation. Pero once na hindi ka naging born again by Spirit, hindi mo makikilala ang tunay at hindi mo masusunod ang kaharian ng Panginoon. So praise God, sabi ko, dito sa topic, sa turo ng ating Panginoon, sa lahat, purihin ang Panginoon na tungkol sa asin ang alat, no? Explain na ni Sis Bless na umaakyat din ako sa live pag devotion na nila, nagaano din ako, sasalita din ako. Kakaiba daw ang hatid ng salita ng Diyos. Sabi ko,
kakaiba kasi this is full chapter at ihatid iyon ng buod at ang pahayag is through spiritual kingdom. Kaya sabi ko, pag nakikita nila ako na nasa baba, talagang pinapaakyat ako. So, that is the way na para ko ihatid ang salita ng Diyos sa kanila. Hindi ko man magawa ng katulad ng ginagawa ni Cecile na siya'y lumalakad para ihatid ang salita ng Diyos. Ako, ito through online na lang. Pumapasok ako sa mga live at nagpapakilala sa kanila at hinahatid ko sa kanila ang salita ng Diyos through the spiritual kingdom. So, purihin ang Diyos sa buhay natin, ang bawat isa. Patuloy tayo dahil ito ang way natin para sa magtanim tayo sa ating mga kapatiran online. So, thank you Lord sa hapon na to. Praise God po, Nanay. Praise God. Totoo po yan. Hindi naman po natin kailangan maglakad-lakad kahit online po. Nakakapag-evangelize talaga tayo. Yan po. So, wala na po bang mag-share mga kapatid? Daniel, siguro mag-share na ako. O, sige ate, go. Total, kakain pa naman kami. Dito lang sa may sa may, ibubuod ko na lang siya. Dito sa chapter 3, natin, dito pinababatid sa atin ng Panginoon ng taong sa Diyos nagtitiwala at tapat ang pananampalataya ay kanyang pinagpapala at kabilang sa kanyang kaharian. Ang tinutukoy po dito ng ating Panginoon, mga kapatid, ang mga taong namumuhay sa pagsunod sa kanya ng tapat, kahit sila'y inuusig, ginugutom, umiiyak, pero ang lahat ng hirap na kanilang dinadanas ay may magandang kapalit na ipagkakaloob na gantimpala ang ating Panginoon. Kaya sinasabi niya sa atin na ano man daw pong hirap ang danasin natin, ating tiisin. Maging humantong man ito sa kamatayan, hindi tayo mangangamba dahil mamamatay tayo ng dahil sa Panginoon. Isang karangalan sa Kanya na magpapatunay na tapat ang pananalig at pananampalataya natin sa Diyos at tapat ang paglilingkod. Mga kapatid, dito naman po siguro sa dito na ako sa Salt and Light. So dito po sa Salt and Light, dito mga kapatid, tayo ang tinutukoy dito. Ang mga taong namumuhay sa ating Panginoon, tayo po yung salt. Tayo ang nagiging alat ng mundong ito na nagbibigay lasa. Dahil ang salita ng Diyos ay hindi tamis ang kanyang binibigay, kundi alat sa bawat salita na ating binibigkas ay iba ang nagiging panlasa sa mga sa mga nakikinig. Dahil binibigyan diin may kabatasan at pawang katotohanan lamang, di ba? Yung salita po kasi tayo po yung hinugot ng Panginoon, tayo po yung kinuha niya. Binigyan tayo ng pagkakataon na maging alat ng mundong ito. Dahil ang mundong ito, alam naman natin, punong-puno ng katamis, 'di ba? Kasinungalingan, puro magagandang salita lamang ang kanilang ibinabahagi. So, tayo po yung kinuha dito ng Panginoon para po tayo yung maging alat sa mundong ito na magpapatunay na hindi tamis ang kailangan ng mundo. Kailangan ng alat. Dahil ang salita ng Diyos po ang nagbibigay alat para po mapatunayan ng lahat na ang katotohanan na ang salita ng Diyos ay magbibigay sa atin ng kaligtasan. And then dito po sa light, di ba sabi nga po dito, paano daw po ba maipabalik yung alat kung ito'y nawala na? Maibabalik natin to yung alat, mga kapatid, kung yung puso natin ay babalik sa ating Panginoon. Kung tayo'y magre-repent, di ba? Maibabalik natin yung alat na ito kung tayo'y magpapakumbaba at pagsisisihan ang lahat ng kasalanan natin sa Panginoon. Kung tayo'y mamumuhay
at susunod sa Kanya, di ba? Kasi ang Panginoon, ang kagustuhan lang naman niya ay bumalik tayo sa Kanya, magpakumbaba sa Kanya, at ibalik yung yung dating tayo, kung paano tayo namuhay sa Panginoon. Dito naman po sa light, tayo ang ilaw na sinindihan ng Panginoon noon. 'Di ba? Tayo dati ay nasa madilim. Kaya ngayon, sinindihan po ng Panginoon yung ilaw natin upang magsilbing ilaw din po tayo sa iba. 'Di ba? Hindi po natin po pwedeng itago na lang yung ilaw na meron tayo, kaya kailangan po natin tong ibahagi sa ating mga kapatid na nakikinig upang yung dilim na dinadanas nila, tayo po ang magbibigay ng tanglaw o magbibigay ilaw bilang isang katotohanan na nagpapahayag tayo ng katotohanan sa salita ng Panginoon. Tayo po ang magiging ilaw kung paano tayong binigyan ng ilaw ng Panginoon. Pagkakaloob din po natin to sa mga kapatid natin, hindi po natin po pwedeng itago. Ibigay po natin para po maliwanagan din sila sa kasinungalingan na nabalot sa mundong ito. Alam naman kasi natin, nabalot ng dilim ang mundong ito, kaya po tayo na may hawak na ilaw ng Panginoon, tayo po ang magbubukas sa kanila nito para mabuksan ng mata nila ang katotohanan sa salita ng Diyos. So, siguro po idediretso ko na siya dito sa yung ang katarungan tungkol sa pagkakagalit. Di ba mga kapatid? Dito po, sinasabi ng ating Panginoon ang pagkakaroon ng galit o pagtatanim ng galit sa ating mga kapatid at mga kapwa ay isa pong kasalanan o murder, di ba? Kailangan din natin maging maingat, lalo na po sa mga binibitawan nating salita o lumalabas sa ating mga bibig, sa ating mga dila, dahil alam naman po natin, ang dila po ay isa sa maliit siya, pero matindi. Matindi yung magiging epekto sa atin kasi siya yung magbibigay buhay at magbibigay ng kamatayan. Paano po siya magbibigay buhay? Nagbibigay buhay po siya sa salita ng Diyos na ang lumalabas sa ating mga bibig na magpapabago ng buhay ng mga tao at makakapagligtas dahil tayo nagbabahagi ng salita ng Diyos. Pero ang dila ay nagiging kamatayan din dahil alam natin sa mundong ito ay punong-puno ng kasamaan at ang mga lumalabas sa mga bibig ng mga tao dahil nga po walang self-control, dahil hindi sila sumusunod sa kagustuhan ng Panginoon, hindi sila nagkakaroon ng self-control sa kanilang sarili. Kaya akala nila yung bawat binibitawan nilang salita lumalabas sa kanila ay okay lang, 'di ba? Pero hindi nila alam yung salitang binibitawan nila ay naghahatid sa kanila ng kamatayan. Spiritual death, kumbaga. So, italon ko na po siya sa katarungan laban sa paghihiganti. Mga kapatid, alam naman po natin na ang Panginoon, sinasabihan tayo na ipagkaloob natin sa Kanya kung ano man pong ginawa sa atin ng ating mga kapwa, kung ano man pong kasamaan ang ginawa sa atin ng ating kapwa, huwag po tayong gumante. 'Di ba? Pero alam naman po natin na ang mundong ito, 'di ba? Kasamaan, nababalot, hindi nagkakaroon ng self-control, pinaiira lang init ng ulo, galit, 'di ba? Pero tayo na lumalakad sa ating Panginoon, tayo nakakaalam ng salita ng Panginoon, alam natin kung paano mag-control. At kung ikaw lumalakad sa Panginoon, magtitiwala ka sa Diyos, na hahayaan natin siya ang gumanti. Di ba nga sabi nga niya, di ba, the vengeance is mine. Hayaan natin siya ang gumanti sa mga taong nagkasala sa atin. Huwag tayo ang gumanti. Huwag natin ilagay sa ating sarili yung paghihiganti kasi magkakasala lang din tayo. Huwag tayong tumulad sa mga tao kung ano yung ginagawa nila sa atin. Huwag natin tularan, mga kapatid. So, pabayaan, ibigay, ipagkaloob sa Diyos
At ipagdasal na lang din natin sa kanila na hipuin ng Panginoon ang kanilang mga puso upang mabago ang kanilang pag-uugali na ganun. Na magising sila din sa katotohanan na ang lahat ng kanilang ginagawa ay isang kamalian sa ating Panginoon. So, dito po sa pagmamahal sa kaaway. Alam naman natin mga kapatid na mahirap mahal. Alam naman natin na mahirap mahalin ang ating kaaway sa mundong ito, 'di ba? Ito yung kasi nagkakaroon ng pride, galit, 'di ba? Nangingibabaw. Pero kung tayo ay may Diyos at lumalakad sa ating Panginoon, tayo ay makakapagpatawad. Kahit ano pa po yung bigat, sakit na ginawa sa atin ng ating kapwa, basta tayo ay lumalakad sa ating Panginoon, kaya natin magpatawad. Kung paano tayong pinatawad ng ating Panginoon, di ba? Pagmamahal. Kasi ang pagpapatawad na ipagkakaloob natin sa ating kapwa na nagkasala sa atin ay isang pagmamahal na pinibigay na rin natin kung paano tayo pinatawad at minahal ng Diyos. Ganon din po ang ipagkakaloob natin sa ating kapwa na nagkasala sa atin. Kasi kung ang Diyos nga pinatawad tayo, tayo pa kayang tao ay hindi makapagpatawad sa kapwa at hindi magbigay ng pagmamahal. Ang gusto lamang po ng ating Panginoon ay ang pagmamahal, ang ipagkaloob sa atin, mga kapatid. Diba? Bali yun lang din niya. Yun lang din naman yung nakuha kong So, maraming salamat po mga kapatid. Praise God po. Praise God, Ate Angel. Salamat po mga kapatid sa mga ibinahagi nyo pong mga inyong mga naging revelation sa inyo ng Panginoon. Ate Lynn, baka po may dadagdag ka pa? Lastly na lang mga kapatid, hindi nakalimutan lang kanina regarding compromise. Kasi may napanood kaming movie na talagang siya, on fire siya kay Lord. Tapos, siya ay nagcha-church, ganyan. Tapos, pagdating na nandun siya sa school, yung mga barkada niya is puro pamumuhay sa kasalanan. Hindi niya sinasawa, hindi niya nire-rebuke. So, namumuhay siya sa compromise. Hindi siya nagiging salt and light. So yun po yun mga kapatid, sa lahat ng pupuntahan natin, sa lahat po ng aspeto ng ating buhay, wag po nating i-compromise yung righteousness of God for comfort, 'di ba? Or para hindi lang tayo nila masabihan ng masama or baka nila tayo, i-cut off nila tayo bilang kaibigan. Huwag tayo matakot, 'di ba? Do not be ashamed na ipalaganap at itama sila doon sa kanilang pagkakasala. Kung tayo naman ay, 'di ba, sabi nga po, hindi tayo makakapagtama, hindi tayo unahin nating i-assess muna yung sarili natin kung namumuhay ba tayo ng tuwid, 'di ba? Kasi para nating husgan sarili natin kung hindi naman tayo namumuhay ng tuwid, tas mamumuna tayo ng iba. Pero yung kung lumalakad ka sa righteousness, tapos nakita mo na yan, sa circle of friends mo, nakita mo sila namumuhay sa kasalanan. Tapos, ikaw, dahil nga ayaw mo silang masaktan, nagko-compromise ka sa righteousness of God. Ayaw mong sabihin sa kanila yung katotohanan. So, yun ay hindi kalooban ng Diyos kasi hindi ka nagiging salt and light. So, yun lamang mga kapatid. At kung wala na mga kapatid, anong movie yun, brother? I am not ashamed. Oo. Ay, Sa huli, parang sa akin po yun mga kapatid kahapon. Since wala po ako kahapon, umalis po ako. Punta po ako dun sa kaibigan ko na best friend ko po siya nung high school. And worldly po siya. So, bali po kada po inaaya niya ako na parang okay lang, alam naman yun. Sabi ko, hindi. Ayoko mag-compromise. Ayokong parang sinasabi ko po sa kanya na ayokong gawin yung hindi niya yung ayaw niya. Nakikinig naman po siya kahit papaano. Kaya, thank you, Lord. Kasi kahit nandun po ako sa surroundings na yun, grabe yung covered ni Lord. Talagang parang ayokong siya yung mag-influence sa akin. Bagkos ako po yung nag-i-influence sa kanya lagi. Kasi yun nga, sinasabihan ko siya pag once sa parang may lumalabas sa bibig niya na hindi naman sinasabihan ko siya, control. Kaya praise God. Yun po yun. Wag po talaga tayo magko-compromise. Bagkos tayo pa po yung maging silbi. Yun nga po, salt and light. Na ipalagana po yung righteousness sa kanila even though na parang nasasaktan sila or something else. Kasi mas better na ma-rebuke natin sila
on what is right. Kasi naman 'di ba tayo pa yung maging cause ng ayun nga katitisaran and tayo pa yung maging bad image. Kaya mas better na ipamuhay natin yung righteousness ng Panginoon kasi naman mag-compromise tayo for self-comfort lang. So yun lang naman po yung last. Amen, brother. No, nasa way din ng pag-rebuke natin, no. Dapat syempre out of love. Hindi yung tataas mo yung sarili mo dahil ginagawa mo yung righteousness of God tapos siya yung pupunay mo. Hindi. Kailangan love pa rin yung ma-receive nila, love of God, goodness of God na ipapamahagi mo sa kanila. Sila na namumuhay sa kasalanan ay 'di ba nga yung good pag naramdam nila na-receive nila yung goodness ng Diyos through you is maglilid yun to repentance kung mahipo ni Lord yung mga puso nila na magbago, no? So, yun lamang mga kapatid. Maraming salamat po, Lord, para sa araw na ito. Tayo po ay manalangin na po, no? Before tayo maghiwa-hiwalay sa hapon na ito. Ay, nilabot tayo ng alas 5. Lord, thank you po Grabe para sa ang hapon na ito. topic. Tayo po yung Praise mukuha at God. mikit at manalangin. Oo nga eh. Thank you, Lord. Siksik. Ayan. So, tayo po ay manalangin na. Yumuko po tayo pumikit. Panginoong Diyos mo namin makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, Panginoon, para sa hapon na ito na ginamit niyo po ang aming kapatid as vessel ninyo, Holy Spirit, para maipahayag ang napakagandang salita niyo po, ang itong katotohanan na naipalagana po sa bawat nakikinig nitong live na ito, Panginoon. Nawa na puspos po sila ng kaalaman, ng karunungan, ng kung ano man po na magagamit, may a-apply nila sa kanilang mga pamumuhay, maitama ang dapat maitama at maging salt and light po na maipalaganap ang inyong imahe, ang inyong wangis, Panginoon, na yun ang makita nila sa amin na nagpapalaganap ng inyong salita, na kami mismo dapat ang nag-i-influence sa kanila sa righteousness niyo po, Panginoon, at hindi kami ang mahahatak nila upang bumalik at mag-compromise doon sa mga pamumuhay sa kasalanan kung saan niyo po kami tinanggal noon. Lord God, nawa patuloy niyong kaawaan ng lahat ng tao, ang lahat ng mga kaluluwa sa mundo, Panginoon, lalong-lalo na yung bulag pa rin sa katotohanan, yung hanggang ngayon ay hindi pa rin po sumusunod sa inyong will, yung hanggang ngayon nagmamarunong pa rin sa kanilang buhay at ayaw pa rin sumunod sa inyong kagustuhan at sa inyong kalooban, Panginoon. Nawa po ay hipuin niyo po ang kanilang puso. Palambutin niyo po ito at nawa po masik na nila ang inyong kaharian, Panginoon, na dito po sa inyong kaharian, narito po pinagsasalu-saluhan namin ang inyong pagmamahal, ang inyong kapayapaan, ang inyong comfort, lahat-lahat ng inyong bunga sa aming buhay, whether it be spiritual, physical, Lord, na nire-receive po namin in Jesus' name. Lord, napakasarap po dito sa inyong kaharian. Kaya kami ay nawa maging purposeful sa iyo, maging kapaki-pakinabang sa iyo dito sa iyong kaharian. Gamitin mo ang aming mga buhay, lalong-lalo na sa pagpapalaganap po ng inyong kingdom gospel, nang mailawan po ang lahat-lahat ng makakapakinig, mataniman po ng binhi, ng kaligtasan, Panginoon, ng kapayapaan, at mapunta rin po sila, maidagdag nyo din po yung mga lordship nyo dito sa inyong kawan at makapaglingkod na rin po sa inyo at sabik na po kami sa nalalapit yung pagbabalik. Kaya ngayon, Lord, kami po ay naghahanda na. Patuloy mo kaming ihanda para sa iyong nalalapit na pagbabalik, para kami maipresenta sa inyo as holy, blameless, and righteous. Lord, kayo na pong bahala sa mga nagpapalaganap ng Kingdom Gospel. Gabayan niyo po sila, yung mga nagsasakripisyo din po ng kanilang mga buhay, lalo sa ibang mga parte ng mundo, Panginoon, ay gabayan niyo po sila, protektahan. At alam naman po namin kung nasan sila ngayon, yung mga kinitil na talagang pinagtanggol ang kanilang pananampalataya sa inyo hanggang sa uli, ay alam po namin ay nandyan po sila sa piling niyo, Panginoon. Noon, kami po ay sabik na po talaga sa inyong pagbabalik. Kaya po ngayon, kami magiging ipapagamit ang aming mga buhay para lamang sa inyong kaluwalhatian, mabubuting gawain, Panginoon. Yun lamang, Panginoon, maraming salamat po. Itinataas ko na po ang panalangin ng bawat isa sa inyo na ang will nyo lamang ay matupad sa aming buhay at hindi po yung sa amin, Panginoon. Kasi kung yung sa amin ang masunod, yung kagustuhan namin ay magdilid lang ito sa kapahamakan, Panginoon. Pero kayo, ang bitbit at dala nyo sa amin ay walang hanggang buhay. Maraming salamat po, Panginoon. Lahat ng power, kingdom, glory, praise, worship, credits all to you, Lord Jesus Christ. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, one God. Amen. Thank you po, Lord. Ayan, shalom everyone. Shalom. Shalom! Bye-bye. Shalom everyone. Bye-bye.